Kaugnay pa rin ng revised IRR ng Maharlika Investment Fund, makakausap natin si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Ay, magandang tanghali po niya at sa inyo pong mga taga-subaybay po. Okay sir, sa isang bagong wealth fund system, tulad nitong Maharlika Investment Fund, ano po ang masasabi ninyo sa revision ng mga implementing rules and regulations ng MIF mula po sa point of view ng isang ekonomista? Kasi po, talagang nag-i-evolve yan. Dahil medyo expedited din po yung prioritize yung legislation na yan. And syempre, kailangan i-fine-tune doon sa pangangailangan po para mas maging epektibo po yung pondo para ma-fulfill na yung mandato niya na maximize po yung when it comes to yung developmental side, yung benefits po sa economy in terms of faster economic growth and yung development that is more inclusive and wider, yung mas malaking pakinabang po sa ating bansa. No? At the same time, yung profitability rin dahil mataas yung bar kasi ganito po yan. No? Yung mga surplus funds po, bago po itong batas na to, yung mga iba pong government banks and financial institutions, no? Government-owned and controlled corporations, may kanya-kanya po mga surplus funds, lalo na po yung mga profitable. Then, under the law, yung mga mag-aambag po doon, kailangan ngayon po, kasi yung mapagsama-samahin po yon para consistent. Isa lang naman po yung pamahalaan, full of government approach, ipo-pull po yung mga surplus funds na yon ng mga mag-aambag under the law. And yun po yung i-deploy for the various infrastructure projects na talagang what would be deemed as the most important for the priorities of ng ating pamahalaan in terms of yung syempre yung pinakamalaki na return o yung balik na o beneficial, whether tangible or intangible. Syempre it's an investment approach, kasi ang tendency yung gobyerno may budget deficits yan. So kung siyempre, ang tendency niya, since may budget deficit siya, meaning kung lagpas yung gastusin sa kinikita sa buwis, tendency hihiram siya. So parang alternatibo po yun. Dahil nakaput po yung surplus funds, imbis na humiram, imbis na lalo lumaki yung utang ng bansa, yun na lang po yung pwedeng gamitin din. That's one. No, yung pangalawang mandato po, kasi yung yung ibang mga GFIs at GOCCs na mag-aambag, bago po nitong batas, nag-i-invest na po yan locally and abroad. So, kailangan, ngayon, dahil pulled na under the law, mag-aambag sila, kailangan mas mataas yung kikitain din ng kanilang pondo, yung mas mataas na return. Kumbaga, compared nung kanya-kanya pa sila, bago doon sa batas. Kaya mataas po talaga yung bar, yung when it comes to the profitability. Kaya, sinisigurado rin po na mapupulfill yung mandato na yun, ipa-fine-tune po mabuti, yung mga alituntunin, yung mga guidelines din, tsaka yung mga regulations. Kaya titignan po mabuti kung, halimbawa, yung kwalifikasyon din, yung halimbawa sa pag-establish itong structure and leadership nito, mapupulfill ba mabuti yun? Siyempre, i-review naman lahat yan kung angkop ba talaga sa ng mandato na yon, yung para ma-achieve po yung mandato maging effective po, parang syempre nandoon po yung ideals, yung highest form of professionalism, with the highest expertise, credibility, pati yung track record na maganda, and yung meaning yung marunong talaga kumita. Kumbaga it goes beyond yung mga usual na qualification. Halimbawa, yung mga degree, college degree, postgraduate degree. Sometimes, it's really beyond that, Kasi yung bihira lang talaga yung may expertise, yung seasoned na may kakayanan na magpatakbo ng mga pondo at kumita ng malaki dahil nga po ang taas na expectation. Whether, yung naging expertise at experience, kumbaga, yung naging track record locally and internationally, Kaya po yun, kailangan po pina-fine-tune po talaga yan para siguradong effective yung tamang mga tao po with the best competence, expertise, credentials, credibility, and integrity na pati yung track record na patakbuhin po ito pong pondo. Kaya yun po yung rational doon.
Kaya yun po pati siyempre, parang ano din dyan, siyempre, under the law. Kung ano po yung nauukol, no, sa batas at sa ating konstitusyon, sa saligang batas. Sino ba talaga yung may pinaka-authority na mag-appoint sa mga heads, no? Siyempre, di ba? Kung titingnan naman natin mabuti, meron naman mga branches of government like the judiciary na co-equal branch of government na independent. Ganun din naman example yung central bank, yung governor, no? Ano yun, independent yun and autonomous sa national government. Kumbaga, ano sila? Yun din naman yung di ba, ina-emphasize dapat hindi na i-influence politically, no? Kaya pero ang may approving authority as a starting point, kung sino talaga yung pinaka may prerogative under the law and under the constitution. Syempre, kung sino yung binigyan ng kapangyarihan ng mga tao. Who is yung leadership ng ating bansa. Kaya yun po yung pagdating sa pag-appoint po ng mga head. May prerogative po talaga, no? Consistent naman po, pagka na-establish na yung organization and magpa-function na, doon na siya, sisiguraduhin na yun na, independent, professionally run, hindi may influensya politically, as much as ganun din naman yung co-equal branches of government, ganun din naman yung judiciary, for example, yung Supreme Court, yung mga korte, ganun din naman yung sa central bank, no? Na-fulfill yung mga mandato nila na hindi po na-influensya ng iba pong branches of government. So, ganun din po yung prinsipyo, no? Pagdating po sa initial appointment. At from then on, makaka-function na po sila independently, autonomously, professionally, na talagang, kaya yung mga alituntunin, consistent po doon. Of course, it's based on global best practices. And kung ano po yung, syempre, nandun yung highest form of integrity, highest form of governance. Kasi pera pa rin po yan eh. Learning from the mistakes of internationally, yun ba, nangyari po sa Malaysia. No? Nagkaroon po ng problema doon. So, na-address naman po yung mga, kung meron man po mga parang, at the start, no? Kasi since early this year, nung pinush po yan, no? At pinrioritize sa legislation, yun, pati nako-communicate naman po mabuti na hanggat maaari, yun, highest level of governance. Siyempre ngayon, ang alituntunin po, yung global fund management, sumusunod po yan sa mga tinatawag na yes. Yung mga Opo. Sir Michael, na-mention nyo nga po yung caliber ng mga tao na dapat na tumulong sa pag-implement itong Maharlika Investment Fund. No? Pero baka maaring paliwanag nyo po sa amin yung role sa power ng Pangulo na i-reject ang ilang recommended appointees. Issue po ba ito sa potential investors, sir? Hindi naman siguro kasi ganun nga yung konsepto, yung prinsipyo na may prerogative talaga siyempre, kung sino ba yung binigyan ng kapangyarihan ng batas, ng konstitusyon. So, yung presidente, di ba, kung sino yung hinalal ng mga tao, no? At least yung mga key positions to start with, di ba? Yung organizationally, pag ini-establish yung organization, of course, yung mga key roles, key positions, ayun, may naman. Pero siyempre, pagkatapos nun, pag na-appoint na, ganun din naman yung nangyari sa, alimbawa, pag nag-appoint ng BSP governor, ganun din naman, no? Ganun din sa Supreme Court, di ba? Yung mga justices. So, yung appointment, nagagaling po sa executive. Pero, pagkatapos po nun, pag magpa-function na sila, independent sila. So, nandoon naman po yung check and balances na tinatawag. Doon sa mga yung mga example na sinabi ko kanina, yung mga co-equal branches of government o kung ano man yung mandato na kailangan independent, no? At hindi po nai-influensya politically. Kumbaga, kasi rin po kung sino yung mga may best qualifications, kung sino yung best fit, yung pinaka-qualified with the highest form of competence, maganda po kumbaga may skill po talaga na kumita ng yung magpatakbo ng fund, mag-manage ng fund, at to deliver, no, yung profitability, no, gagawa nga po whether locally or internationally, tapos may track record to speak of. Kumbaga may may reputasyon na meron ng inaalagaan na pangalan, no. Tsaka pag titingnan natin mabuti, yun talaga yung no. At the starting point gano'n. Pero
nandun po yung prinsipyo. Tsaka clearly communicated naman po at the onset na para ma-address po yung mga concerns na yon. So, ganun po para talaga masiguro na, kasi pera po yan, siyempre maghihikayat din po ng ibang investors eventually, no? Although nag-i-evolve pa po yan, no? Pero may sound off na, may mga parang mga initial roadshow. Pero at least ano na, no? Parang nire-ready na rin po na kung may maghihikayat, mag-iimbita ng ibang international investors, lalo na yung mga bansa na may surplus funds, yung marami pong kita sa langis, or ibang mga wealth funds, mga pension funds, retirement funds. Sila din po may alituntunin din po sila, lalo na kahit even before the pandemic and even up to now, yung mga regulators worldwide, no, na talagang yung tatangkilikin po na investments, maganda po yung highest form of governance. Yung tinatawag, pati yung ano doon, yung ESG standard siya tinatawag. Yung, dapat yung mga ginagawa nila, mga polisiya, friendly sa environment, yung sustainability nandoon doon, yung sa E, yung S, yung society, no? Kasama yun, yung mga, siyempre, yung mga human rights and everything, and governance, of course, no? Okay. Yung magandang, yung highest form of integrity. Okay, sir. Meron po tayong tanong dito mula kay Tuesday New ng DZBB. Gusto ko rin po itong itanong sa inyo. Ano ang masasabi ninyo sa itinalagang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation na si Rafael Consing Jr.? Most qualified ba siya sa kanya? At sa tingin niyo po ba meron siyang kaya niyang panindigan ang kanyang tungkulin? Nasa mabuting kamay po ba ang MIC? Opo, when it comes to experience, the wealth of experience, kasi veterano na po siya na former international banker, tapos dati rin siyang chief finance officer ng yung pinakamalaking port operator sa buong mundo, yung ICTSI, no? Ay infrastructure related din po. Dati rin po siyang treasurer ng Aboitiz Group, no? Na relate rin, no? Yung involved din po yung sa infrastructure projects and business, no? Kaya nandito naman po yung fit kasi meron pong developmental aspect po yung pondo, lalo na po yung pag-fund po ng mga various infrastructure projects. So nandoon po yung expertise pagdating po sa developmental side, no? Lalo na kasi sa private sector very particular na kailangan profitable din yun. But yung masusukat po talaga yung benepisyo po ng mga various infrastructure projects na biniventure po nila. At ngayon po sa pondo po, ayun po yung ipa-finance na kumbaga in terms of monetary metrics, yung kikitain ng pondo doon, at the same time, yung benepisyo po sa ating mga mamamayan. Siyempre, consistent din po, no? It's an investment approach pagdating po sa infrastructure project. So, nandun po yung fit and the wealth of experience din po kasi pati rin sa wealth management when it comes to generating returns, no, to the fund, nandun po yung kaukulang rin, no? As a former syempre nakakadagdag din po sa skills, experience, expertise being a former international banker, and yung po okay. Yung track record din po pati yung syempre yung naging yung many years of yung relevant experience, no, to Tama po, deliver sir. results, no. Okay. Pagdating po doon, parehong profitability and developmental. Okay, sir. Sir Michael, nais po kasi ng Pangulo na masiguro ang transparency at accountability. Paano naman po kaya ang profitability aspect ng Maharlika Fund? Well, consistent naman po talaga yon, no? Yung sa profitability kasi doon nga po ng yung prior to the law, yung mga GOCCs, mga GFIs, kanya-kanya po yan, no? Kumbaga, watak-watak sa yung mga respective surpluses sila, lalo na kung profitable naman sila, no? Meron din po sila mga ini-invest locally or overseas. So, kasi, yung rin po doon, yung isang role, yung importanteng mandato, dapat yung kikitain po ngayon, mas mataas. Kesa nung nagkanya-kanya, kesa nung watak-watak pa or kanya-kanya sila bago itong sa batas. Ngayon, sama-sama na po, no? Full of government approach, no? Siyempre, hikayatin po. Kahit naman siyempre nababalitaan na po yun ng mga nasa ganyan negosyo. Meron po talaga nasa ganyan linya ng negosyo, mga fund managers, locally, lalo na internationally, yung talaga mga batikan, no? At magaganda yung track record.
they would come in droves and try to get business also. Kasi ayun ang hanap buhay po nila, no? Kasi may mga management fees po yan pag ima-manage nila yung pondo. Kasi yun na po yung expertise nila. Palaguin po yung pondo at kumita ng mas mataas. They would look locally, pati all over the world, saan po yung mas mataas na kita. No? At the same time, meron din yung developmental aspect na kasama rin po sa mandato. Kaya ayun po yung mga pinapangalagaan din. Kaya nga po sinisigurado rin. Yun, yung titingnan po mabuti rin, no? Yung mga credentials po ng mga, kasi siyempre, mag-aano rin po yan eh. Pagpe-presenta, may mga proposition din po yung mga international fund managers. Kumbaga, linya ng trabaho po nila yan from all over the world. Talagang they would try to woo and get the investment management business, no? And at the same time, on the leadership and on the structure side, doon nga na binanggit natin, yung organization din at the same time. Parang sigurado yung sisiguraduhin din yung na consistent din po yun, na nandoon din po yung expertise nandun within that core leadership po ng Porto. Okay. Sir, it really goes beyond, dapat talaga yun talaga yung expertise nila eh. Yung marunong talaga silang kumita, no? Meron na silang expert na sila, may track record. It goes beyond the usual na credentials, no? Right. It's kumbaga leveled up din, no? Tinatranscend din, kumbaga. Okay. Yes, I understand. Sir, maganda po yung sinabi nyo. Siguro sa mas simpleng explanation, masasabi natin na talagang mas mabuti na pagsamasamahin itong mga surplus funds na sinasabi nyo dahil mas malaki ang kikitain nito in the long run kesa po sa magkanya-kanya. And also, yung point ninyo about the expertise and dapat madiskarte rin at maabilidad ang ating mga officers, hindi lang po yung mga master's degree na yan. Kaya mas ginaanan po nila yung requirements. And now that you've mentioned yung background po ng bagong CEO at talagang may experience po siya, magandang balita po yan. So ito naman po ang gusto naming malaman, yung magiging reaction nyo po sa pahayag na ang Maharlika Investment Corporation ay maaaring magbigay nga, as you said, ng significant contribution sa socio-economic growth ng bansa if managed independently. Ngayon, can you tell us, sir, do you think na ito ay magiging independent sa tingin ninyo at how will we maintain this independence? How will we ensure that it's going to be independent? Clearly communicated naman din po at the onset. For the past couple of months, it's early this year, no? Magmula pa po nung nililegislate yan at napasa na yung batas at even kamakailan lang din po, no? Nire-reiterate din po yun. Yung independence, yung being professionally run, hindi po nai-influensya ng politically o ng kahit sino. So talagang ang mandato po the highest form of, kumbaga yung ambag po sa ekonomiya, no? In terms of economic growth and development, no? So, i-deploy po yan sa pinaka-importanting infrastructure project. Siyempre, talagang mataas po yung standard eh. Kailangan talaga makakumita ng husto at malaki yung benepisyo sa ating mamamayan at sa ating bansa when it comes to yung pagdagdag sa economic growth and development, no? Parang stimulative po yan eh, no? On the developmental side, no? At the same time, siyempre, fine-tune din po yan doon sa mga respective mandates, no? Doon sa mga kanya-kanyang mga GOCCs, GFIs, lalo na yung mga nadambang po, no? So, kailangan talaga, kaya nga fine-tune, sinigurado na consistent din po sa mga ibang mga batas, sa mga ibang regulation, pati rin po yung developmental mandate, talagang yung leveled up siya, no? Way better off kaysa nung kanya-kanya sila. At the same time, makakatulong din po yun sa fiscal management ng ating bansa. Imbis na hiram ng hiram, utang ng utang, mabawasan po yung additional na utang, no? To finance the budget deficit, especially in financing this major infrastructure projects na pinakakailangan ng ating bansa, po, no? sir. From an investment point of view. Kaya ganun din. At the same time, yung mga surplus funds din, kung kita lang naman yung, siyempre, yung para rin, siyempre, mapapalawig lalo yung mandato nila, no? Mapupulfill lalo yung mandato. Pag profitable sila, kaya leveled up din po. Tama. Dapat talaga. Sir, opo. Ayun po yung napaka-challenging. Kaya talagang yung fine-tune, kailangan po nandun yan para siguraduhin na conducive po talaga yung environment. And of course, yung integrity, dahil pera po yan, no? Maingat, walang
Tama po, sir. mawawala, Opo. walang malulugi Okay. hangga't maaari. Kaya learning from the lessons, Alright. both good and bad. Kasi Agree yun, po, ganun sir. po Opo. talaga yung global best practices Okay. sa risk management. Sir, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Rod Lagusad ng PTV. Isa pang pagbabago sa revised IRR ng MIF ay hindi na specific na nakalagay ang functions at ng memberships ng Audit Committee habang hindi na rin specific ang responsibilities ng Risk Management Committee kung saan ang board na ang magtutukoy nito. Ano po ang tingin niyo tungkol dito, sir? Kasi ang importante, bini-benchmark din yan kung ano yung mga yan, best practices when it comes to yun, pati sa lahat din sa lahat ng aspeto, no, yung organization, kung ano yung ginagawa ng mga yung mga naging matagumpay na fund managers sa buong mundo, no? Kasi dapat yung talagang dapat swak din yung kumbaga, there's a perfect fit, no? Yun do sa mga pagdating sa mga qualifications, no? At saka syempre yung mga proseso din, no? Dapat yung mga proseso, yung halimbawa yung check and balances, yung ensuring integrity, yung mga controls, accountability, dapat nandoon yun. And kung ano yung yung considered na effective based sa mga pondo na naging matagumpay na when it comes sa pag-fulfill ng mga mandato po nila, yung naging profitable po sila. Kasi kung titignan natin mabuti, na kahit yung special skills po talaga yung requirement yan halimbawa, pagdating sa pag-manage ng risk management, kakaiba po kasi dito sa hindi yun yung mga typical na leveled up din Hindi pwede yung parang traditional lang. Kumbaga parang doon sa educational requirement. Hindi sapat yung, halimbawa, yung college degree or yung graduate school degree or master's degree o na kailangan talaga yung angkop doon sa expertise na kinakailangan ng pondo dahil at hindi ganun karami yung meron doon. No? Yung talagang ability to deliver na yung kikita talaga ng husto yung pondo, no? Na ma-optimize. So kung kasi yung risk, yung titignan din natin yung risk profile ng mga pondo. Example, even yung mga funds with the best intention, yung pinaka yung professionally run, mataas yung level of good governance, no, with the best intention and interest in mind, no, lalo sa mga developed countries. Pero mapansinin niyo na hindi sila immune sa risk. Nalulugi din sila. Halimbawa, no, panahon ng pandemya, wala naman po kasing nakapag-forecast na mangyayari yung COVID-19 pandemic. So meron po mga pondo na nag-post ng losses dahil po doon. Kahit gaano po sila ka-professionally run with everything in place, no? They're at the mercy of the market forces. Ganon din nung Russia-Ukraine wars last year. Tumaas ang inflation, tumaas ang interest rates. Nagkaroon din ng, syempre, mga market risk, no? Nagkaroon ng mga parang market price declines or losses, no? So may mga bagay po na ganon na talagang very specialized yung skill. Hindi siya yung traditional na ibang liga po yan, mas mataas na liga po yan, internationally, no? Kumbaga hindi yan yung typical, dapat leveled up po lahat, no? When it comes to the controls, mga risk management, hindi yan yung of the ordinary Kailangan efficient din po at tugma, no? Very much fit do sa business model niya at maging conducive na kumita siya. Ito nga nang binanggit po kanina, meron naman pong industriya kasi yung mga professional fund managers sa buong mundo, meron nag-earn po yan ng management fee na fix. At meron din pong variable. So kung nag-perform sila na mabuti, yun, bukod sa fix na sina-charge sila na management, pag maganda po yung performance ng fund at very profitable, yun po yung parang incentive nila to really perform well really. At ayun po, no? Kaya from all over the world, iba po yung standards sila. Hindi po yan yung mga typical na, very specialized yung skill, very specialized yung experience. No? Hindi po, kumbaga, hindi po ganun karaming tao yung may ganun klaseng credentials. At syempre, may pangalan din po na inaalagaan yung iba, reputasyon, no? Kaya, kumbaga, yung branding nila na nakaka-deliver po talaga sila. Kumbaga, it's a complete package, no? In terms of yung credibility nila, integrity, pati yung din nila, yung ability to deliver the desired returns na mataas talaga, lalo na leveled up to lahat, no? So babalansin po
lahat ng yun. Hindi talagang way yung requirements po talaga mas stringent, so to speak. Kaya dapat align po doon sa international best practices sa industriya na yun, sa fund management. Tama po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi nyo sa amin. Talaga naman po, we are counting on the MIF and it's in everyone's best interest na ito po ay sana maging successful. Atin pong nakapanayam si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo at sa ating mga. Gandang hapon.